Sama-sama tayong magiging karakli. Apat na magkakasunod na sunog ang sumiklab sa Tondo at sa Binondo, Maynila kung kailan ay pinagdiriwang ang Chinese New Year. Sa Binondo, nasawi ang dalawang kasambahay na natrap sa nasunog na kondominyo. Saksi si Von Aquino. Lakas na. Ay, Diyos ko, Lord. Nanananghalian ang ilang residente bago mag-alauna ng hapon kanina nang sumiklab ang apoy sa Aita Street, corner Trinidad Street sa Barangay 91, Tondo, Maynila. Walang naiulat na nasaktan pero apektado ang nasa 5 bahay. Ayon kay Eden Rodriguez, nakita na lang nilang nagliliyab ang ikatlong palapag na kwarto ng dati niyang asawa. Sunog po lahat. Lahat po. Third floor hanggang baba po. Hindi na kami nakapagligtas kasi ang una namin is yung buhay ng tao. Tsaka yung may mga alaga kaming aso. Natupok din ang tinitirhang kwarto ni Francisco Sun. Doon nasawi ang alaga niyang asong si Kim. Nasuffocate siya eh. Hindi na nakalabas ang kwarto. Kasi matanda na to eh. 14 na taon na to eh. Hindi ko na nahabol. Ayon sa BFP, kinailangang ideklara agad ang ikatlong alarma para makakuha ng tulong sa mga kalapit na syudad. Kasi may kasabay po itong ibang sunog sa Manila, kaya nanghingi rin po tayo ng tulong sa outside ng City of Manila. Idineklara ang fire out bago mag-alas 2 ng hapon. 2 bahay ang nasunog din kanina sa Matang Tubig, Arpapa Street, Tondo. 2 pamilya ang naapektuhan. Nagkasunog din sa Ongpin Street, corner Bermuda Street sa Binondo, pasado tanghali kanina. Pasado alas 3 naman na madaling araw kanina, matapos ang pagsalubong sa Lunar New Year, nasunog ang bahagi ng isang kondominium sa Binondo. Nasawi ang 2 kasambahay na nasa ika-35 palapag. Ayon sa may-ari na yung lalaki, nakalabas siya nung magkaroon ng usok ng sunog. Siguro nagpanik na at hindi na niya na yung mga kasamahan niya na gisingin. Agad naman daw humingi ng tulong sa mga bumbero ang lalaki, kaya agad na ilabas ang 2 niyang kamag-anak. Pero hindi nasagip ang 2 biktima na nasa loob noon ng maids quarters. Mag-alas 5 ng umaga nang maapula ang sunog. Matapos masecure ng BFP ang buong gusali, pinabalik na sa loob ang mga residente. Hindi rin nakaligtas sa sunog kaninang madaling araw ang 78 anyos na lalaki sa Cebu City na diskubre ang kanyang labi matapos maapula ang apoy. Ayon sa pamangkin ng biktima, maging sila ay nahirapang makalabas dahil sa kapal ng usok. Nadamay rin sa sunog ang 2 pang bahay. Para sa GMA Integrated News, ako si Von Aquino, ang inyong saksi. Dahil sa pagsabog, nabisto ang isang hinihinalang shabu lab sa paupahang bahay sa Tansa, Cavite. Iniimbestigahan kung sino-sino ang mga umupa sa bahay. Saksi si Ian Cruz. Malakas na pagsabog ho. Parang ano po? Parang bomba. Tapos? Paglabas ho dito, nakita lang namin maraming usok. Malakas sa pagsabog ang gumulantang sa mga taga-barangay Sahutulan sa Tanza, Cavite, alas 5 na madaling araw kanina. Kasunod niyan ay nakita raw ng ilang residente na nagpulasan ang mga umuupa sa bahay. Kita sa kuha ng CCTV ng barangay ang paglabas ng 2 lalaki sa Antero Soriano Highway. Sumunod ang 2 babae at 2 pang lalaki. Pagresponde ng mga bumbero, may nabisto sila sa gilid ng bahay, isang kwarto na pinaghihinalaang pinaglulutuan ng droga. At ang sumabog, timba kung saan umano kinikrystallize ang kemikal para maging ganap na droga. Kaya bukod sa PNP Soco, pumasok na rin ang PIDEA sa investigasyon. Isang nagsisimulang kitchen type na shabu lab ang tumambad sa kanila. Based doon sa mga chemical na nakita at saka mga gamit na nakita, nasa 10 to 20 per production ang capacity, kilo per production. Pero may nakita pa silang mga nakabox na equipment and paraphernalia. So there may be planning on expanding kapag naging successful yung mga gagawin nilang batch. Kasi sa assessment namin wala pang nailalabas eh. Na-recover sa lugar ang kemikal sa paggawa ng droga, drug paraphernalia, sachet ng hininalang finished product ng shabu at gas mask. Confirm ng chemist natin na yung small scale drug laboratory. Yun lang. May incoming pa naman ng mga development reports. Iniimbestigahan pa kung sino ang mga umupa sa bahay. Ang initial profile na binigay sa atin, isang Chinese looking
dati nang nahuli for 9165. So, mas madaling hanapin. May 2 Indonesian, may 1 Pinay. So, tinitingnan natin kung ano yung roles nila. Ayon sa kapitan ng barangay, Nobyembre nakipagtransaksyon sa social media ang umupa sa kaanak ng may-ari ng bahay. Sa Facebook na meron silang for-rent na ganito nga. Yun ang kwento nila. Wala raw napansing kahina-hinala ang mga kapitbahay sa inupahang bahay. Minsan may dumadating daw ng mga deliveries dito, yung mga rider. Parang ganun lang. Madalas po ba? Hindi naman siguro kadalasan. Ano daw po yung mga dinideliver dyan? Siyempre, hindi rin natin alam yon. Sa ngayon po ay nagsasagawa po ang ating mga kapulisan kasama po ang crime laboratory at ang PIDEA po ng inventory po ng mga ebidensya po na seize po sa lugar na ito. Ayon sa PIDEA, makikipagtulungan sila sa PNP, Bureau of Immigration at iba pang ahensya ng gobyerno sa pagtugi sa mga suspect. Para sa GMA Integrated News, ako si Ian Cruz, ang inyong saksi. Patuloy na nangangailangan ng Amerika ng mga nurse ayon sa grupo ng mga Pilipinong nurse sa Amerika. Pero ang ilang Pinoy na gusto magtrabaho roon nangangamba dahil sa paghihigpit ng Amerika kontra sa mga illegal immigrant. Saksi, si JP Soriano. Nagpaplano na makapagtrabaho sa Amerika ang mga bagong nursing graduate na sina Bianca at Frances. Bukod sa may kaanak silang nagtatrabaho roon, nangangailangan kasi ang Amerika ng maraming healthcare worker. Gustuhin man daw nilang magtrabaho rito sa Pilipinas. There are push and pull factors that pushes nurses to really go abroad. Poor work conditions, mababa yung sahod, and then mas mag-grow ka professionally once you go outside of the country. Yun nga lang, nangangamba raw sila na maapektuhan ng bagong pulisiya. I think parang mas mahihirapan po kaming mag-work or mag-apply doon since parang feeling ko po mas magiging strict sila in a way sa mga kukunin po nilang workers from other countries po. Dati nang sinabi ni U.S. Ambassador to the Philippines, Mary Kay Carlson, na mataas ang tingin at respeto ng mga Amerikano sa mga Pinoy nurse na tumulong at nagsakripisyo noong pandemya. Matyaga, masipag at mabait din daw ang mga Filipino healthcare workers sa Amerika at tiyak daw na kinikilala ito ng Administrasyong Trump. Sabi ng Philippine Nurses Association of America o PNAA, maaaring magamit ng gobyerno ng Pilipinas na leverage ang tumataas na pangangailangan ng Amerika sa healthcare workers. Alam nila we're compassionate, we're well-trained, very knowledgeable sa mga clinical aspects. Nursing is not just about the technology, it's also about the human caring touch. Hindi naman po sa pagmamayabang pero very great nurses po mga Filipino. So despite yung ganong worry na I think they still need us, possibly. Sa ngayon, nasa 200,000 ang mga Pinoy nurse sa Amerika. Katumbas yan ng 4% ng halos 5 milyong nurses doon. Sinimulan na ng Amerika na paalisin ang lahat ng illegal immigrant alinsunod sa utos ni US President Donald Trump. Kabilang sa mga apektado ang 16 na undocumented na Pilipino roon na nakatakdang ipa-deport sa bansa. Para tulungan ng mga Pinoy na posibleng ma-deport mula sa Amerika, may direktiba na raw si Pangulong Bongbong Marcos para mabigyan sila ng bagong hanap buhay. Sinabi yan ni Labor Secretary Bienvenido Laguesma sa isinagawang career ko na inorganisa ng DOLE at ng isang employment website. Dumalo rin doon si Pangulong Bongbong Marcos at ibinalitang tuloy ang pagtugon ng gobyerno sa unemployment rate at pagbibigay ng quality jobs sa mga Pilipino. Kailangan kung ano man ang hawak nilang trabaho, dapat yung tinatawag na quality job na may potential na ma-promote, na maging mas maganda, o kung sakali man ay magtatayo ng sariling negosyo. Plano raw ng DOLE na gawin kada buwan ang 2-day job fair na dinaluhan ng 18,000. Kabilang na ang nasa 100 dating POGO worker na nawala ng trabaho sa pagsasara ng mga POGO. Para sa GMA Integrated News, ako po si JP Soriano, ang inyong saksi.
Naaresto sa Laguna ang lalaking wanted sa Basud, Camarines Norte dahil sa panggagahasa umano sa 16 anyos niyang stepsister. Base sa salaysay ng biktima, nawalan siya ng malay sa inuman kasama ang kanyang stepbrother at mga kaibigan noong July 2023. Nagising na lang ang biktima habang pinagsasamantalahan ng tatlo. Unang naaresto ang dalawang kaibigan ng stepbrother. Matapos ng mahigit isang taon, nahuli siya na nagtatrabaho bilang helper sa farm. Tumagi siyang magbigay ng pahayag. Mga kapuso, maging una sa saksi. Mag-subscribe sa GMA Integrated News sa YouTube para sa iba't ibang balita.